So, ano yung i-align mo dito? Josel, ano i-align nyo dito, Rai? Huwag mo na tingnan niya, ako lang tingnan mo, huwag mo na tingnan yan. Hayaan mo na yan, naka-wide ka naman eh. So anong, dito yan, para yan yung ilaw. Okay, so ano ang i-align mo dito? Di ba, ang dami mo na na-build features. Pili ka na parang Lego eh. Pili ka lang ng mga features mo na mag-align doon sa narrative natin. Tama? So, discovery, nag-TikTok ka, nag-website ka, nag-sign up ka, nagsimula ka. Yun yung journey. Nung nag-sign up ka, ginamit mo ng tama, tapos kumita ka ng pera. So yun yung buong journey. So feeling ko 80% ng kailangan trabuhin outside of the app. Journey, deck, tutorial, mga TikTok demo, video, na pagpasok nila parehong-pareho. So ngayon, maglilinis ka ngayon ng features and products mo na, ba't mo ko paparecord? Diyan ba ako kikita ng gets mo? Ba't mo ko ganyan? So kung ibig sabihin, nandun sila pero hindi sila yung highlight. Pag nag-demo ka, ito yung kailangan mo gawin everyday. Hindi mo alam, mamaya baka ang mas mabenta sa'yo, transcription. Hindi ka copy-paste yung transcription. Kuha ka ng image sa Grok, lalagay yung image mo dyan. Kuha ka sa Claude, ipapasok mo yung app link mo. Yung app link mo, part of the value na dinideliver sa customers. So kung naka-sign up sila, naka-monthly payment sa'yo, ma-access nila lahat ng pinuproduce mong content everyday. So, pwede mong isipin din na paano kanila babayaran. So, doon tayo sa model try na monthly payment. Monthly payment for every app o monthly payment na para sa Spotify, tapos dinidistribute mo na lang kung sino yung pinaka nagagamit na apps. O monthly payment per user na para sa school. Monthly payment per community. Tama ba? Yun yung pinaka-model natin. Well, i-check. Kasi sir, parang di naman kinakalaban directly si TikTok, yung parang selling ni TikTok, diba? Kasi sabi natin digital product. And then si TikTok kasi ina-allow ng makapag-e-commerce yung tao ng libre. Tapos kumukomisyon na lang dun sa mga chat-outs eh. Tama. Pwedeng ganon. Like, may resistance pa rin yung mga tao sa monthly subscription. Kahit Netflix nga, hirap na magbayad eh. Well, walang value nung tawag dito, yung angle na kita ako ng pera. So, yung user adoption lang siguro sir at the beginning. Like if magpapabayad tayo agad. Multiple parts yan. Kasi ganito siya. Imagine mo from the point of view of creator. Bumili ako ng Claude, bumili ako ng ChatGPT, bumili ako ng Midjourney, nag-aaral ako mag-prompt, blah blah blah, at nakabuo ko. Okay. Parang, ba't ko naman ito ibibigay na libre? Para lang ba sa views monetization? So, malayong direction yun. Yung may iba, binili ko to, kailangan mo service ko, ibibigay ko sa ito, bayaran mo man lang ako. So kung kunwari, gym education, day-to-day na gym content, na for example, ano yung gagawa ko na app, every week, every month, guys, subscribe kayo, every week, maglalabas ako ng bago kong gym app. Yung gym app ko galing sa Claude, o kaya galing ko sa mga latest na mga programs ngayon in the market, tapos i-release ko. Pero, ibig sabihin, parang mas individual work to, hindi siya isang 1:many, mas 1:1 siya na approach. O kaya pangalawa, pwedeng sabihin, itong app na to, na ginawa ko to sa Claude, parang nag-update ako, kunwari ganito, pwedeng prompt. O pwede akong nag-upload ng mga prompts ko specifically for the Filipino market, na pwede mo ng parang Soul MD, specifically for this industry. Ito yung trabaho niya, ilalagay ko dito, tapos you have to pay me a monthly payment. Parang ino-automate na lang yung flow na yun. Mga ganun yung idea. Pero, again, yung ideas, kung paano gagamitin, iba pang problema yun. Ang point ko lang, may AI ka na ang ultimate idea would be may AI ka, binuksan mo yung okay po, sa dashboard mo may mga AI ka, binabantayan mo na dumaldal. Ito pa pangalawa, Ray. Maraming tao magbabayad for so many reasons online. Maraming tao magbabayad ng pera for so many reasons online. So for example, sinabi mo sa akin, ang dami ng libre ngayon, ba't ka magbabayad? Pumunta ka sa TikTok Live. Thank you po sa $10, thank you po sa $5, ba't mo siya binibigyan? People will give money for so many reasons. Ang point lang, ikakalat mo yung AI mo para dumaldal para sa'yo. At hindi mo alam kung sino babayar sa kanila. At dun mo na lang siya improve. So yun yung mahirap. Huwag na natin predict. Ang point ko lang, i-enable natin yung negosyo.
enable natin